Kinalugod kinalugod ng gobyerno ang pag-ahon ng Pilipinas patungo sa upper middle income status. Pero ang ilang manggagawa, di raw maramdaman ang sinasabing ginhawa. Yan ang political update ni Che Sulit. The World Bank has officially upgraded the Philippines to upper middle income status. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, umabot na sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2025. Mas mataas sa World Bank threshold na $4,636. Nakamit daw ang upgrade dahil sa broad-based economic growth, kung saan nag-average ang GDP sa 5.8% in the last 5 years. Matatanda ang inanunsyo rin ng Forbes.com nitong Hunyo na pasok ang 7 Philippine firms sa Global 2000 list ito, showing the largest companies in the world, isang senyales na lumalaki ang presensya ng Pilipinas sa global economy. Ikinalugod ni PBBM ang announcement at sinabing reflection ito ng sipag at tiyaga ng mga Pilipino. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. Para kay Executive Secretary Ralph Recto, the milestone translates to more quality jobs, higher profits, and stronger investor confidence. Pero para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, meaningless daw ang bagong status para sa maraming Pilipinong patuloy na naghihirap. Para din sa ilang Filipino workers, hindi nila dama ang upper middle income status ng bansa. Patuloy pa rin daw silang umaaray sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. For me, hindi pa rin siya attainable. Kikitain ng Filipino is hindi pa rin sapat for basic needs, especially for middle class. I think papunta pa lang dun sa level na yun. Kasi with the reason of inflation, I think the government should somehow establish protocols that would equalize or somehow level up to that World Bank confirmation. Pero from my experience, hindi ko feel. Hiling nila sa gobyerno, tutukan ang pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng ordinaryong Pilipino sa pamamagitan ng pagtaas ng minimum wage at pagsusulong sa mas maayos na public infrastructure at mas epektibong transportation system. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Hindi kumbinsido ang ilang mambabatas sa pagdeklara ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas. Ayon kay Caloocan Representative Edgar Erice, hindi raw nararamdaman ng karaniwang Pilipino ang nasabing pagunlad dahil marami pa rin ang hirap sa buhay. Anya, hindi sapat na sukatan ang gross national income per capita dahil natatabunan nito ang malaking agwat ng kita ng mamamayan at mahihirap. Nanawagan din siya sa pamahalaan na maglabas ng mas detalyadong datos ng kita ng mga pamilya ayon sa kanilang antas sa lipunan. Samantala, hinamon naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang mga economic managers ng pamahalaan na patunayang karapat-dapat ang bagong klasifikasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng sahod at pagpapabuti ng mga serbisyong pampubliko. Ayon pa sa kamanggagawa party list, hindi makatotohanan ang pagtingin sa Pilipinas bilang upper middle income country habang mababa pa rin ang sahod ng mga manggagawa at maraming pamilyang Pilipino ang nagsasabing mahirap pa rin sila.